Ngayon ang unang pagkakataon na muli tayong sasama-sama para sa banal na hapunan sa taong 2025. And it is, I guess, appropriate for us to refresh our minds as to the importance of this occasion for us who are members of this church and even to those who are here as visitors. So, yun po ang ating gagawin ngayon, and that's why ating pong balikan ang unang pagkakataon na itinatag itong Lord's Supper ng ating Panginoong Jesucristo. Papamagatan natin ang ating pong meditation ngayon when Jesus instituted the Lord's Supper. Please turn your Bible to Matthew chapter 26, verses 26 to 30. Matthew 26, 26 to 30, habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad. At sinabi, kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At sinabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na iyon na iinumin kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit nila ng isang himno ay nagtungo sila sa bundok ng mga olibo. Ito ang salita ng Panginoon. Tuwing December 30, ang ating pong gobyerno, ang mga opisyal ng ating gobyerno, and occasionally ang Pangulo ng ating bansa ay bumibisita sa monumento ni Jose Rizal sa Luneta upang i-commemorate at bigyang parangal ang ating bayani na nagsakripisyo sa panahon ng pananakop ng mga Kastila sa ating bansa. Hangarin niya na makalaya tayo mula sa Spanish colonial empire in his own way. Now, ang madalas na ginagawa sa tuwing nagkakaroon ng event na ito ay mayroong flag raising ceremony, nag-aalay ang mga opisyal ng ating pamahalaan ng mga bulaklak na korona, nagsasalita, may speeches, at may pagsaludo ng mga government officials. Ito ay para parangalan ang isang bayani na matagal nang namatay dahil sa kanyang malaking ambag sa hangaring mapalaya tayo mula sa kolonya ng ibang bayan. Ang ating pakikisama sa Lord's Table ay hindi lamang para parangalan ang sakripisyo na nangyari sa nakaraan, kundi para i-provide sa atin ang isang unique connection sa ating Panginoon. Unlike any other act of remembrance, iba ang Lord's Supper. Ang ating government officials, they are honoring Jose Rizal's sacrifice through ceremonies and tributes. We honor the Lord's sacrifice in a profoundly different way. Because in the Lord's Supper, we commune with Christ's special presence among us as we gather, whenever we gather as a church. So, doon sa mga ginagawang pagpaparangal ng mga government officials sa ating mga bayani, ay walang communion na nangyayari. Sa atin ay meron. We are communing, merong pakikiniig sa espesyal na presensya ng ating Panginoon. Moreover, we also express our hope for His return, eagerly anticipating the day when we will see Him face to face and join Him in physical feasting and celebration. Yun ang pagkakaiba. Sa tuwing tayo ay nagkakatipon at sa unang araw ng linggo ay inaalala natin ang ginawa ng Panginoon para sa atin, sa nakaraan. May nangyari sa nakaraan. Ngunit sa pangkasalukuyan, nagkakaroon tayo ng communion sa kanyang special presence. At para sa darating, tinitingnan natin ang hinaharap.
ang pag-asang buhay na siya'y muling babalik upang makasama natin siya at makita natin siya ng mukha sa mukha at makasama natin sa isang walang hanggang feasting kasama ng ating tagapagligtas. Ang mga talata na binasa natin ay nagre-recount ng appointment ng sacrament of the Lord's Supper. And by the way, ulit-ulit ko ito, no? Kasi nung una ay ayaw natin gamitin ang salitang sakramento, ginagamit natin ay salitang ordinansa. I don't think mali na gamitin ng sacrament. It is right to use the term sacrament because sacrament means oath. Isang klase ng panunumpa, pangako ng sino man sa atin na sa tuwing inaalala natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, nangangako tayo na tayo ay susunod sa Kanya, maglilingkod sa Kanya, at nangangako tayong magiging tapat sa Kanyang mga salita. So, Sacrament of the Lord's Supper, this passage recounts the appointment of the Sacrament of the Lord's Supper. And the Lord chose that quiet evening, isang gabing tahimik, no? Bago niya harapin ang isang dakilang sakripisyo, ay sama niya ang kanyang mga alagad ng oras na yon in a very intimate setting. At doon, hindi lang niya ibinuhos ang kanyang puso sa kanyang mga alagad, kundi itinatag niya ang isang sakramentong nagpapatuloy, a perpetual sacrament for His church to observe until His return. It was perhaps one of the most precious nights for Jesus and His disciples. At sa pagkakataong ito ay pinakita niya sa isang mas maliwanag na pagkakataon kung papaano natin siya dapat alalahanin. At again, sinasabi ko, ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagsabi sa atin, paano natin siya dapat alalahanin. Hindi tayo gagawa ng mga pamamaraan para alalahanin natin siya. Siya mismo ang nagsabi. Kung paano kaninang umaga, sinabi ko sa bawat isa sa atin, ang pagsamba sa Diyos ay dapat gawin in His terms, not on our own terms. Ganon din sa paraan ng pag-alaala kay Kristo sa Kanyang ginawa, ay dapat natin gawin in His terms, not in our own terms. So the message that I want to discuss with you from this passage is this: Lord's Supper is a physical token that express a spiritual reality which Christ accomplished in the past, celebrating the blessings we enjoy in the present, and anticipating the ultimate fulfillment of His promises in the future. That is the Lord's Supper. Ito'y isang pisikal, no? Na kapahayagan ng isang espiritual na realidad na nangyayari sa nakaraan, na ini-enjoy sa pangkasalukuyan at nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng katuparan ng mga pangako sa hinaharap. And I have 4 things to discuss with you. Mabilis lang ito because we have a Lord's Supper. First, we'll be looking at the event, and then the elements, the expectation, and the endurance. First is the event. When we talk of the event, we talk of the circumstances surrounding the institution of the Lord's Supper. Ano yung okasyon? Ano yung surrounding circumstances nung itinatag ng Panginoon ang Lord's Supper? Verse 26 is telling us that they were eating. Sila daw ay kumakain. Ano yung kinakain nila? Verse 19, ang kinakain nila ay ang Passover meal. Ang pagkaing inihando, pinirepare para sa Paskwa. Yun ang kinakain nila. So hindi ito isang coincidence lamang na nangyari. They were partaking the Passover meal, and then at that very point in time, itinatag ng Panginoong Jesucristo ang institusyon ng Lord's Supper. So, ang mga Hudyo, bahagi na ng kanilang tradisyon noon pa na sila ay nagtitipon, nagbibigay ng oras at ng panahon isang beses sa loob ng isang taon para sa isang Passover meal. Tradisyon na nila yan, na ino-observe for centuries
para alalahanin kung paanong iniligtas ng Panginoong Diyos ang kanilang mga ninuno sa kapahamakan na posibleng mangyari doon sa Ehipto noong gabi na dumalaw ang anghel ng kamatayan sa lupain ng Ehipto. At doon, ipinakita ng Panginoon na iniligtas niya ang mga panganay na anak na lalaki ng bawat sambayanan ng Israel, samantalang ang mga panganay na anak na lalaki ng mga sambayanan ng mga Ehipsyo ay namatay. So imagine natin, nung oras na yon, merong siguro, merong paghiyaw ng kalungkutan at pagdadalamhati nung gabing yon, habang ang mga Israelita naman ay ligtas dahil sa proteksyong ibinigay ng Diyos sa kanila, dahil sa dugo ng kordero na ipinahid sa bawat hamba ng kanilang mga pintuan na nagsisilbing proteksyon nila. Now, dito ang Panginoong Kristo ay nagdeklara ng isang pagbabago, a replacement of that old sacrament with one of far greater significance. Now, previously, yung dugo ng kordero, ang siyang proteksyon. Inaalala nila yon dahil naging proteksyon yon sa mga ninuno nila sa Ehipto para hindi mamatay yung kanilang mga panganay na anak. At sa pagkakataong ito, nasa harapan naman nila ang isang tagapagligtas na mag-aalay ng kanyang dugo. Siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Dati ito ay simbolo lamang ng proteksyon. Ngayon, ito ay isang makapangyarihang gawa ng pagliligtas ng Diyos laban sa kapangyarihan, sumpa at pamamahala ng kasalanan. Dati ito ay isang safeguard sa mga firstborn of Israel from physical death. Now, Christ will provide true deliverance from eternal death in hell for sinners saved by His grace. And that is the occasion. That is the event. No? So, ito ay hindi coincidence. Ito ay talagang itinaon ng Panginoon na nung oras na sila ay kumakain ng kanilang Passover meal, doon din itinatag ng Panginoon ang institusyon ng banal na hapunan. Now, sa pangalawang bahagi, the elements. Well, malinaw na ang elements na naririto ay ang tinapay at ang kopa na may katas ng ubas. Ang central element ng Passover meal, ano ba yung central element ng Passover meal? Lamb. Yung meat ng lamb, di ba? Yung karne ng kordero. Yun ang kinakain nila. Yun ang kumbaga parang pangunahing menu ng kanilang pagtitipon. Yung karne ng kordero. Yung kordero, by the way, mga kapatid, ito ay batang tupa. No? Pag sinabing kordero, batang tupa. So, sa oras na yon, ay, yun, nung panahon na yun, yung Passover meal, yun ang kinakain nila, symbolizing kung papaanong ang dugo ng kordero ang nagligtas sa mga Israelita mula sa kamatayan na dala-dala ng anghel. However, sa Lord's Supper, na in-institute ng Panginoon, ang main elements ay hindi na yung karne ng kordero. Ano na? Tinapay at yung kopa na may katas ng ubas. May shifting na nangyari. Bakit? Sapagkat hindi na nila kailangan ng isang korderong o tupa na papatayin. Nasa harapan na nila ang kordero ng Diyos na mag-aalay mismo ng kanyang buhay para sa mga makasalanang tulad nila. So, hindi na kinakailangan pa ng isang karne ng tupa sapagkat narito mismo ang kordero ng Diyos na sa kanilang harapan. So, kitang-kita natin na mag-shift yung elements from meat ng lamb to the bread and wine. Now, nung sinabi ng Panginoong Kristo na ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, now ito ay matagal na
debate sa kasaysayan at ang daming mga controversy na nangyari sapagkat may mga tumitingin na yung sinabi ng Panginoong Kristo na this is my body, this is my blood, they take that as a literal expression ng Panginoon. Sinabi niya, ito yung aking katawan, ito ang aking dugo. Ginagawa nilang literal. Kaya sa kinagisnan nating relihiyon, meron silang tinatawag na transubstantiation, na yung tinapay ay naging totoong katawan at yung katas ng ubas ay naging totoong dugo. Transubstantiation ang tawag doon ng ating kinagisnang relihiyon. Pero walang duda na yung mga elementong yon, nung oras na yon, ay sumisimbolo lamang ng katawan at ng dugo ng Panginoon. Ang mga disipulo ng Panginoong Kristo ay mga Hudyo. Pamilyar sila sa turo sa lumang tipan ni Moses at alam nila kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo nung sabihin niya yon. Hindi sila confused sapagkat tinuruan sila mula sa kanilang pagkabata na ang pagkain ng laman ng isang taong buhay ay isang kasalanan. Consuming flesh and blood was strictly forbidden. That is the emphasis of Deuteronomy chapter 12 verses 22 to 23. Na ang sabi doon, but be sure you do not eat the blood because the blood is the life and you must not eat the life with the meat. So malinaw na. Malinaw yan sa isipan ng mga alagad. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ, this is my body and this is my blood. No, they were not confused. Why? Because naniniwala sila that Jesus Christ's statement was metaphorical or symbolic, aligning with their deep respect for the Scripture. Kung ang pisikal na katawan ng Panginoong Kristo ay present ng oras na yon, malinaw sa mga alagad nung sabihin niyang itong aking katawan, kanin ninyo, itong aking dugo, inumin ninyo, malinaw sa kanila, hindi pinaiinom ni Kristo ang kanyang sariling dugo at hindi pinakakagat ni Kristo ang kanyang sariling katawan para papakin ang kanyang mga alagad. Alam ng mga alagad na ito ay hindi literal, kundi ito ay symbolical. That these elements represents the body and the blood of Christ. So yun po ay isang dapat na maging malinaw din sa atin. And there was no transubstantiation na nangyari, walang pagbabago sa elemento. Kaya nga, di ba, hindi natin tinatanggap yung ganyang klase ng paniniwala. So, kita natin yung event, yung elements, yung expectation. Pag sinabing expectation, the purposes for which the Lord's Supper was appointed. The Lord's Supper is not sacrifice, nor is it a repetition of Christ's atoning work. Hindi ito pag-uulit ng sakripisyo na ginawa ni Kristo. Ang mga pari at ang mga altar at ang mga sakripisyo na ginagawa noon ay hindi na pwedeng gawin ngayon sapagkat ito'y tinapos na ng isang ultimo at final sacrifice ng Panginoon. The sacraments holds no power to impart faith. Na yun din isang bagay na dapat klaro sa atin. No, yung iba sa atin ay may pagpapahalaga talaga sa Lord's Supper. Pero yung iba sobrang pagpapahalaga na para bang kapag sila ay kumain at uminom ay para bang may nangyayaring kung ano sa kanilang katawan. I can still remember hearing some Christians in the past. Oh, sabi na, alam mo, nung nag-Lord's Supper ako, gumaling ako sa aking sakit. At nung uminom ako, nung cup of wine, naramdaman kong sumigla ang aking katawan. Na para bang meron kung anong kapangyarihang pumasok sa loob niya. Mga kapatid, wala pong magic doon. Wala pong mystical na bagay doon na para bang pagka ikay kumain, eh merong, kung may sakit ka, eh gagaling ka at kapag uminom ay para bang may kung anong sigla na pwedeng ibigay sa katawan mo. Sapagkat ito ay walang kapangyarihang mag-impart ng anumang bagay, walang kapangyarihang mag-impart ng faith. The mere formal act of eating and drinking actually is utterly unprofitable unless it is approached with a heart rightly aligned with God. So, pwedeng
mas malaki ang kinuha mong bahagi doon sa tinapay, no? Hindi mo na nga tinirahan yung iba, no? Sa pag-aakala mo na sa pamamagitan nito ay magiging mas profitable sa iyo ito spiritually, mga kapatid, nagkakamali tayo. Sapagkat sa totoo lang, walang profit ito spiritually, lalo na kung ang puso mo ay hindi tama sa harapan ng Panginoon. It is meaningless without a genuine, meaningful relationship with Christ. That's the reason why I'm always reminding each one. Kung hindi ka pa talagang totoong mananampalataya, kung meron kang problema sa iyong relasyon sa Diyos, kung sa tingin mo ay may pagdududa ka sa iyong totoong kalalagayan, sa espiritual sa kanyang harapan, mas mabuting huwag kang mag-partake ng Lord's Supper sapagkat walang kabuluhan yan sa iyo. Walang meaning yan sa iyo. Hindi meaningful yan. Sapagkat ang Lord's Supper is an ordinance given for redeemed sinners, not for unfallen angels. And this is the reason why Jesus said here, sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng marami. So the Lord's Supper was ordained as a what? Continual remembrance of Christ's sacrificial death until His return. By partaking in it, we publicly declare our acknowledgement of guilt, our need for a Savior, our trust in Him, commitment to live for Him, and our hope to dwell with Him eternally. Napakayaman ng kahulugan ng Lord's Supper. Sa tuwing tayo ay tumatanggap nito, sinasabi natin, Panginoon, ako'y makasalanan. Ako'y nagkasala. Ako'y guilty. Kailangan ko ng tagapagligtas. Ngayon, nagtiwala ako sa iyo. Nagpakita ako ng aking lubos na pagsalig na yung ginawa mo lang doon sa krus ng Kalbaryo ang siyang paraan para ako ay mapatawad at matanggap ng Diyos na banal sa kanyang harapan. At nagkukumit ako sa buhay ko na susunod sa iyo at malaki ang pag-asa ko na darating ang araw. Ako ay hahantong sa iyong kaluwalhatiang walang hanggan. Makikita kita ng mukhaan. So, malawak ang inaabot ng Lord's Supper. The past, the present, and the future. Because of this, mas magiging malalim sa atin ang ibig sabihin ng pagsisisi, mas tumitibay ang ating pananampalataya, at mas lumiliwanag o tumitingkad ang ating pag-asa. Mas lumalawak ang pag-ibig, at mas nalalabanan natin o napahihina natin ang mga besetting sins o ang mga kasalanan na pwede nating sabihin darling sins natin. At ang ating Christian character ay lalong nagiging matatag. The Lord's Supper draws us closer to Christ, fostering a profound communion with Him. So that is the expectations. Let's go to the last point, the endurance. The lasting practice of the Lord's Supper through the ages. Ano sinabi rito ng Panginoong Kristo doon sa binasa natin kanina? Sabi niya, at sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na iyon na iinumin kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Ano sinasabi ng Panginoong Kristo sa mga alagad? Sinasabi niya na yung celebration ng Lord's Supper ay anticipation ng isang malaking piging na kakain tayo at iinom tayo kasama ni Kristo na nagligtas sa atin ng mukha sa mukha. Makikita natin siya. 1 Corinthians 11:26, sapagkat tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at iinuman ninyo ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Sa Matthew chapter 8 verse 11, sinasabi rito ng Panginoon Kristo na bahagi daw ng paghuhusto ng kaharian ng Diyos ay merong isang great banquet. At doon, uupo daw tayo
doon sa table together with Abraham, Isaac, and Jacob. Now imagine that. Are you looking forward for that event? Yung patriarch makakasama mo sa araw na yon. At para mapatibay sa puso mo, yung katotohanan yon ay mangyayari, kinakailangan mong makibahagi lagi sa Lord's Supper sapagkat ito ang siyang act of faith, act of anticipating that great event. Naintindihan ba natin yun, mga kapatid? Ganong kalalim yun. Ganong katindi yun. Darating si Kristo. Maraming nagdududa. Totoo ba yan? Matagal nang sinasabi ng iba. Hanggang ngayon, wala naman. Marami nang nanghula. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon Kristo ay hindi pinaaalam. Maraming gustong makaalam, maraming gustong manghula, maraming gustong magyabang na alam nila kung kailan. Maraming nagsabi, ganitong petsa, ganitong paraan. Di ba? Naalala niyo ba yung panahon ng Y2K? No? Naakala natin may mangyayari ng kahindik-hindik sa ating mundo. Nag-aabang ako kung masisira yung aming computer. Nag-aabang ako kung magba-brown out. Maraming nakaabang pero wala naman nangyari. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon Kristo ay hindi ayon sa ating termino. Ang pagdating niya ay ayon sa kanyang panahon at oras. Ito'y tulad daw sa panahon ni Noah na ang mga tao ay kumakain, umiinom, nag-aasawa at dumating ang matinding baha. Ibig sabihin darating ang Panginoong Kristo sa panahon hindi inaasahan ng mas karamihan ng mga tao. Pero tayong mga Kristiyano, naniniwala tayo ron No? Naniniwala tayo ron. Maaaring hindi siya bukas darating, maaaring within our lifetime, maaaring hindi within our lifetime, pero totoong darating siya. At ang nagpapatibay ng katotohanan ito sa puso natin, ay marami siyempre, pero isa na rito, sa tuwing tayo ay nagkakatipon para tumanggap ng banal na hapunan. Sapagkat sabi ni Pablo, sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inumin ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Darating si Kristo. So ngayon, tinatanggap natin mga elements, inaalala natin yung nangyari sa krus, hindi tayo saksi roon, yung tinapay na pinagsasalu-saluhan natin, symbol of the broken body of Christ, yung na merong katas ng ubas, a symbol of the blood of Christ. No? And we are doing this by faith. Everything is done by faith. We are connecting to what happened in the past. But also, when we are doing this, we are strengthening our faith of the thing that will happen in the future. Jesus will come again to rescue us from this world, to consummate His kingdom, and for us to be with Him forever and ever. And this is for the redeemed. This is for the Christians. As I said kanina, yung Lord's Supper ay para sa mga redeemed sinners, hindi sa mga unfallen angels. So yung mga anghel na hindi nagkasala, mga banal, hindi ito para sa kanila. Para sa atin ito na nagkasala, na tinubos, na pinatawad, na tumanggap ng pananampalataya. No? Kaya, kung wala ka pa kay Kristo ngayon, kung hindi ka pa mananampalataya, sana yan munang unahin mo, yung relationship mo sa Kanya. Kung may confusion ka pa pagdating sa yung kalalagayang espiritual, huwag mo na itong Lord's Supper, ang pagtuunan mo ng pansin kung ako ba'y kakain o iinom. Ang isipin mo muna yung relationship mo sa Kanya. Sapagkat ang kumakain at umiinom ng di nararapat, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanilang sarili. Pero sa mga totoong Christians na naririto, if you're true born-again Christian, if you're true believers of the Lord, if you have submitted your life to the Lordship of Christ, let us approach the Lord's table joyfully.
yet humbly, with the understanding and faith, with reverence and awe, but also with a heart full of thanksgiving. Isang puso na puno ng pasasalamat. Dahil tayo ay naging recipient ng isang dakilang gawain ng pagliligtas. Ang buhay ng mga Kristiyano ay puno din ng kaguluhan. Puno rin ng kahirapan at iba't ibang challenges. Pero meron tayong pag-asang wala sa maraming tao. Isang pag-asang dakila na darating ang araw, palalayain tayo ng lubos sa kapangyarihan, sa presence ng kasalanan. Hindi na tayo magkakasala at makikita natin si Kristo ng mukha sa mukha. Maraming salamat sa ating pakikinig. Tayong lahat ay manalangin. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mong ito na pagbulayan namin sa hapong ito. Maaring ang mga nabanggit ay paawang mga alam na rin namin at narinig na rin namin. Maaring nasariwa lamang ito sa amin. Ngunit ito'y mahalagang katotohanan na dapat naming panghawakan lagi. Mga katotohanang dapat naming tayuan. Mga katotohanang dapat naming pagyamanin at palaguin sa aming mga puso. Mahina kami, madali kaming madala, madali kaming masway na mga bagay ng mundo. Minsan ay natatalo kami ng mga kaabalahan, ng mga pangamba sa iba't ibang na larangan at sa iba't ibang kadahilanan. Pero Panginoong Diyos, tulungan mo kami na sana patuloy na maging malalim sa puso namin na meron kami na isang pagpapalang walang katulad, isang pagpapalang dakila, isang pagpapalang hindi na mawawala, ang pagpapala na makikita ka namin at makakasama ka namin sa isang piging. Doon kakain kami at iinom kami kasama ng mga dakilang taong iniligtas mo at ginamit mo sa nakaraan. Sila Abraham, sila Isaac, sila Jacob, at marami pang iba. At doon, makikita ka namin. Makikita namin, marirealize namin ng mukha sa mukha ang tagapagligtas na naging object ng aming pananampalataya. Muli, marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.